natin yung mga talintuntunin ng Diyos, hindi tayo magkukulang sapagkat ang ating Diyos ay palaging, ano yung topic natin? Ano po ang ating Diyos? Palaging ano daw siya? May nakalaan. Ayan, ganyan po ang ating Diyos. Pangako yan ng Lord. Alam niya kung paano niya tutuparin ang kanyang mga pangako para sa kabutihan natin. Sabi sa Jeremiah 29:11, Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkakaroon kayo ng mabuting kinabukasan at hindi niya sisirain ang pangako niya. Amen. Di po ba napakasarap po na malaman na ang ating Panginoon hindi siya sisira sa kanyang mga pangako. Ang tanong, gano'n din po ba tayo 'pag tayo ay nangangako sa Lord? Hindi ba natin sinisira yung ating mga pangako? So, hindi po lahat gano'n. Sapagkat may mga malalakas ba yung loob mangako sa Lord kapag nagpe-pray pero hindi naman tinutupad. Tulad ng naglalaan na ng oras, ng panahon para sa Lord kapag nagtatrabaho na. Maglilingkod na sa Lord kapag gumaling na sa sakit. Magbibigay na ng tithes, offering, or tulong in terms of financial at iba pang mga pangako sa Panginoon. Pero puro pangako. Ibibigay o gagawin ang lahat para sa Lord kapag tinugon ang panalangin with condition, di ba? Conditional. Kung conditional ang Diyos, conditional din po ang iba sa atin. Ang nakakalungkot, kapag tinugon naman ng Lord, napako na yung mga pangako. Po, nagkaka-amnesia. Hindi na naaalala ang pagpunta sa church, ang pag-attend sa Bible study, kumbaga nawawala na sa gawain dahil naging busy na sa mga blessings na ibinigay ng Lord. So, 'di ba, yung iba worker pa, iiwanan pa yung ministry. Tayo naman na hindi nga natin iniiwan ministry natin, pero hindi naman tayo makasunod sa call time sa church. Yung on and off sa pagdalo sa gawain at hindi na rin nagta-tithes and offering. So, yun po, nalilimutan na po lahat yun 'pag napagpala or 'pag natugon yung kanilang mga prayer. Kaya ang sabi sa kasulatan, maging maingat tayo sa ating binibitawang salita sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating kalimutan na 'pag nagpe-pray tayo, ang kausap natin ay Almighty God, hindi basta tao na sa tao pwede tayong magsalita ng magsalita na kung minsan kasinungalingan pa, pero pagdating sa ang Lord ang kausap natin, dapat mag-ingat po tayo sa mga sasabihin natin. Sabi sa Kawikaan 13:3, Kawikaan 13 verse 3. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. Amen. O, 'di ba? So, bakit tayo napapahamak? Dahil sa ating kadaldalan. Ibig sabihin, 'di ba, taklesang magsalita basta-basta na lang, hindi nag-iingat. Pero 'pag maingat daw po tayo magsalita, anong sabi diyan? Iniingatan natin yung buhay natin mismo. Yun po. Kaya 'wag po tayo basta-basta na lang na salita na hindi po natin iniisip muna yung sinasabi po natin. Mag-isip po muna tayo ng sasabihin sa presensya ng Panginoon every time na nagpe-pray po tayo. So, anong bilin sa atin kapag tayo ay nananalangin? Sa Matthew 6, 7, and 8. Parang wala si Sister Susan. Sabi po dyan,
Matthew 6:7, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Verse 8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. So, huwag daw po nating gayahin. Sino ang dapat nating tularan? Ang ating father in faith na si Abraham. Kilala niya ang Diyos at alam niya na hindi kailangan ang mahabang prayer na paligoy-ligoy pa. Hindi po yun kailangan pag nagpipray. So, paano nanalangin si Abraham? Anong uri ng panalangin ang ginawa ni Abraham? Or what manner of prayer did Abraham apply? Dalawa lang po yan. Number 1, prayer of obedience. Yan. Panalangin ng pagsunod. Sabi sa Genesis 22 verse 3, hindi ko nakita Sister Imelda. Sister Marivic, pakibasa. Genesis 22:3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Amen. Yan. Alam ni Abraham ang kalooban ng Diyos. Alam niya po na hindi na kailangan na humingi, hindi na kailangan mag-question or to complain. What he prayed was to obey God's will. Yun po yung prayer niya. Na hindi, dahil kung titingnan natin, wala naman nakalagay na nag-pray siya. Hindi po. Hindi siya makakasunod ng maayos kung hindi muna siya nag-pray. Mamaya malalaman niyo kung anong klaseng prayer yon po. No, 'di ba? Sapagkat kung hindi siya nag-pray, hindi niya kayang gawin yung napakabigat na pinagagawa sa kanya ng Diyos. Alam niya kasi kung ano yung kalooban ng Lord eh. Need natin yung prayer of obedience para masunod natin ang kalooban ng Diyos without hesitation, without reservation. 'Di ba? Kung di siya nanalangin, magagawa niya kaya yun na ihandog talaga yung kanyang anak? Hindi po. Nag-pray po siya. Nandiyan kasi yung kaaway eh. Pag tayo, 'di ba? Pag sa atin, nandiyan yung kaaway, nahahadlangan tayo para hindi natin magawa yung inuutos ng Diyos sa atin. May mga negative thoughts or distraction para magdalawang isip tayo. Kaya hindi tayo nakakasunod pag hindi tayo nananalangin. Yun po yun. Pero pagka nag-pray tayo, makakasunod tayo blindly. Diba? Blindly po talaga. Wala tayong makikitang hadlang, malakas yung loob natin na sabihin, bahala ka na Lord. Diba? Susunod at susunod ka kung ano yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Bakit? Yung babad ka sa panalangin eh. Yan po. Tulad ni Abraham, maaga pa naghanda na siya sa dapat niyang gawin ayon sa utos ng Lord. Kumbaga, buo yung faith niya in God that all things will work together for good. Yun po. Sabi sa Romans 8:28, Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanya tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Amen. O, diba? Alam niya po yun eh. Dapat ganun tayo. Matibay yung faith natin to obey sapagkat all things work together for good. Kahit, di ba, nung paalisin ng Diyos si Abraham sa kanyang lupang sinilangan po, at iwanan yung family, yun yung mabigat dun eh, pati family, iiwanan niya eh. Pero wala siyang tanong na, bakit Lord? Bakit ko to dapat kong gawin? Bakit mo ako pinapaalis dito?
Wala po gano'n, 'di ba? Nagawa niyang sumunod ng walang maraming explanation from the Lord. Hindi niya nahihingan ng paliwanag ang Lord, bakit siya pinapaalis do'n sa kanyang bayang sinilangan. Sabi nga sa Hebreo 11:8, nandiyan po ba si Sister Jovelyn? Hebreo 11:8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen po. 'Di ba? Gano'n ba tayo? Naku, o puro negative yung reaction and response natin sa mga pinapagawa ng Lord. Siya hindi, 'di ba? Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero sumunod po siya sa Panginoon dahil nga prayerful si Abraham. Hindi madali yung pinapagawa ng Lord. Imagine, 'di ba? Sabi ko nga, hindi mo alam kung saan ka pupunta at kung ano ang magiging buhay mo doon. Samantalang sa lugar nila Haran, masagana ang buhay niya. Kasama niya yung kanyang mga magulang, kasama niya yung family niya. Pero bakit nakakasunod si Abraham? Kasi po, lagi siyang nananalangin. Nakakonect siya lagi sa ating Panginoon. Kaya nagawa niya yon because of his prayer of obedience to God. The number 2, prayer of trust. Ayan. Panalangin ng pagtitiwala. Sabi sa Genesis 22:4 and 5. Nandiyan po ba sila, Sister Karen? Wala. Sabi po dyan sa verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Di ba pa? Andun yung yung pagtitiwala niya talaga na makakabalik silang dalawa ni Isaac doon sa mga bantay, sa mga kasama nila. Walang pag-aagam-agam o pagdududa ang pagtitiwala niya sa Diyos na makakabalik silang mag-ama sa kanyang mga alipin o sa kanyang mga kasamahan. He put everything in God's hand with trust. Yun po yung mahalaga doon. Sabi sa Hebreo 11:17 to 19. Si Brother Jaime, wala din. Sabi po dyan, verse 17, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-unyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Paano siya? Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Verse 18, na kay Isaac pagbumula ang magiging lahi niya. So, yan po yung pangako ng Lord Tapos, papapatay. Pero kaya po, naniniwala, hindi po siya doon. Sabi ito sa verse 19, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinghagang pangusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So yun po, ganun katindi yung pananampalataya niya na kahit talagang mapatay niya si Isaac, naniniwala siya na kayang buhayin ito ng Lord. Para kay Abraham, nagtitiwala siya ng lubos sa Diyos. Sabi nga, kaya siya na napatayin man niya si Isaac bilang handog sa Diyos, kaya siyang buhayin ng Diyos at makakabalik sila kay Sarah. Nabigo ba siya sa prayer of obedience and prayer of trust in God? Hindi po, kasi walang sino mang nabibigo sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala po ba tayo? Hindi po tayo mabibigo pag ganyan. So, tanong, how to pray with obedience and trust? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ba nabanggit sa Bible na nag-pray siya, pero ito po yung prayer po niya. Ano siya mag-pray? Through sincere prayer.
praying silently from the heart. Diba? Ginagawa po natin yan. It's between you and the Lord only. Kahit hindi sabihin, ay, narinig ko si Teacher Cora nag-pray. Hindi na po. Dahil nag-pray ako sa puso. Kaya hindi po ninyo naririnig yung prayer ko. So, ganun din po yung prayer ni Abraham. Kasi kung malakas yung prayer niya, maririnig ni Sarah, hindi papayag yun na dali niya yung anak niya at ihandog sa Diyos. Di ba? Kaya ang prayer niya talaga ay pray, sincere prayer, silent prayer from the heart. Sabi sa Matthew 6:6-8, si Conda's family. Matthew 6, verse 6-8. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakikita sa ginagawa ninyo ang lihim na magbibigay ng gantimpala sa inyo. Yes. Verse 7. Verse 7. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Verse 8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ninyo, Ama, kung ano ang kailangan ninyo, bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. So, yun po. Hindi na kailangan yung mahaba at pakitang taong prayer. Dapat pwede po yung prayer. Di ba sabi ng Lord, pumasok ka na lang sa kwarto mo, manalangin ka doon. Doon niya, ang Diyos nakakita po yung ating ginagawa. Paano? Nag-pray si Hannah na humingi siya ng anak sa Diyos. Di ba? Kagaya din yan sa 1 Samuel 1, 9-10 and 12 and 13. Sabi po dyan, minsan, at pakibasa na lang po, Sister Edna. Ay, Sister ano Sally. po, teacher? Sige po, ay nandiyan pala kayo. 1 Samuel 1:9-10 and 12:13. Verse 9, minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang baling si Eli. Verse 10, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Verse 12, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Verse 13, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Amen. Thank you, sis. O di ba ba? Tinugon siya ng Diyos na hindi na kailangan magsisigaw pa o mahabang prayer. Just pray with sincerity from the heart. God will answer. Di ba? Tinugon siya sa kanyang panalangin, nagkaroon siya ng anak. Ganon din si Abraham. Tinugon din siya ng Lord. Paano tumutugon ang Lord? How God responds to sincere prayer. Pag sincere yung prayer natin, praying from the heart, paano tumutugon ang Lord? Paano siya tumugon kay Abraham? Paano siya tumugon kay Hannah? Ito po, sabi sa number 1, paano daw? God provided the burnt offering in place of Isaac. O diba? Ang Lord pa rin. May nakalaan ang Diyos na ipakapalit kay Isaac. Kasi gusto lang naman talaga makita ng Lord, no? Kung susunod ba wholeheartedly si Abraham. Ganon din po tayo. Sinusubukan lang tayo ng Panginoon. Pero may nakalaan na. Mayroong nakalaan na para dun sa pinapagawa ng Lord. Ang kailangan lang, sumunod tayo sa kung ano ang gusto niya. O, di ba? Kagaya niya, kung hindi niya napakita yung kanyang trust sa Panginoon, baka talagang papatayin ng Lord si Isaac, pero hindi eh. Talagang sumunod siya blindly, sabi nga kanina. Kaya ang Lord may nakalaan. So, ganun din tayo. Pag sumunod tayo, ang Diyos may nakalaan.
Amen po ba kayo dyan? Sabi sa Genesis 22:12-13. Genesis 22:12-13. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinakakait sa kanyang kaysa sa mong anak. Ayan. 13. Paglingon niya, may nakita siyang sandalaking tupa na ang mga sungay ay napasabi sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa gitna ang kanyang anak. Amen. Di po ba? Sa taas ng bundok may tupa. Di po ba? So, saan galing? Siyempre sa Lord. Yan po. Kaya dapat po, kung paano nakapasa si Abraham sa test ng God, dapat ganun din po tayo. Through prayer of obedience and trust. Ayan. So, dapat tayo man ay makapasa sa mga pinag-uutos or sa mga pagsubok ng Diyos. Pagsubok lang po yan, test lang. Kaya lang tayo kuminsan, hindi na po provide yung pamalit o yung nakalaan, hindi na natin natatanggap kasi marami tayo reklamo pag sinusubukan tayo ng Panginoon. Kaya tandaan po natin, hindi ipapahintulot sa atin ang anumang pagsubok na hindi natin kakayanin. Lagi po natin tandaan yun. Kaya huwag na tayong magreklamo kung ano man yung hindi nagdadaanan natin sa feelings na po, sikapin po natin masunod, malagpasan yon sa pamagitan ng pagsunod po natin sa Panginoon kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, makita yung katapatan natin at pagtitiwala natin sa Kanya through obedience and trust. Sabi sa 1 Corinto 10:13, 1 Corinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi maranasan ng iba tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen. So, diba, ang Lord pa mismo ang siyang gagawa ng paraan para magtagumpay tayo just in case na nakikita niya talaga na nahirap tayo doon sa pagsubok na pinagdadaanan po natin. Pero dito sabi, hindi niya tayo pababayaan subukin ng higit sa ating makakaya. Palaging may nakalaan ang Panginoon. God can make a way and provide what we need if we know how to trust and obey. And number 2, God's promise to Abraham was fulfilled. Ayun. So lahat naman, sabi nga natin, di ba, lahat ng pangako ng Lord, kaya niyang tuparin. Mapupulfill yan kung tayo po ay merong nananalangin sincerely from the heart. Natupad lahat yun na magkakaanak siya sa kabila ng katandaan nilang dalawa ni Sarah. Na po, sapagkat sabi ko nga, laging may nakalaan ang Diyos. Palagi ang Diyos, palagi siyang tapat sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sa lahat ng dumadalangin sincerely. Sabi sa Genesis 15:4-6. Gera family. Genesis 15:4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Verse 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Verse 6, Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Amen. Naging matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos. Nangyari po ang sinabi ng Lord na fulfill po through Isaac. Nadadami
ang lahi ni Abraham. Kasama po tayo sa lahi ni Abraham. Di ba? Dahil hindi niya pinagkait yung kanyang nag-iisang anak, kaya natupad ang pangako ng Diyos sa kanya at itinuring siyang matuwid ng Lord. So all His promises are yes in Jesus' name to all who trust and obey at hindi nagbabago ang pangako ng Diyos o ang salita ng Diyos. Sabi sa awit 56:10 to 11:8. Awit 56 verse 10 to 11. Verse 10, may tiwala ako sa Diyos. Pangako niya'y iingatan, pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitawan. Yan. Verse 11a, lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Amen. O di po ba? Pangako niya iingatan, pupurihin si Yahweh sa pangakong binitiwan. So, ganun po tayo. Yun yung kailangan, yung lubos na umaasa tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Sa anuman yung pangako niya sa atin, dapat pinagtitiwalaan po natin siya. Kaya, pwede tayong sumunod without hesitation, without reservation, kasi nagtitiwala tayo sa pangako ng Lord. Nagtitiwala tayo mismo sa Diyos na nangako sa atin. So, resulta, pag tayo po ay sumusunod, nagtitiwala sa Kanya, ano po ang resulta? We will be blessed. Gusto po ba nyo? Gusto po ba natin ma-bless? Siyempre naman. Like Abraham and Hannah, God blessed them. At hindi lamang sila ang pagpapalain ng Diyos, tayo man ay pagpapalain niya kung palagi tayong mananalangin na makasunod at magtiwala upang magawa natin ang mga pangako natin sa Diyos. Yun po ang importante doon pag tayo po ay nananalangin, makasunod, magtiwala, para kung ano man yung pinapagawa ng Lord sa atin, makagawa po natin, makayanan nating magawa. Ano man yung pagsubok na pinagdadaanan natin, makayanan natin mapagtagumpayan. Sabi sa Genesis 22:16 to 18. Genesis 22 verse 16, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Verse 17, pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Verse 18, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Amen. So, di ba, sa pagsunod ni Abraham, lahat tayo damay. Kabilang tayo sa lahi kasi ni Abraham eh. Kaya kung ano yung pinangako sa kanya ng Diyos, ganun din po sa atin. Dahil sa pagsunod ni Abraham, makakuha din po natin yung pagpapalang gustong ibigay sa kanya ng Lord. Kung basta marunong lang tayong sumunod, magtiwala, at tumupad sa mga pangako natin sa Diyos. Yun po. So, bilang last verse po natin, makikita sa bilang 23:19, sabi po dyan, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ayan. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ganyan ang ating Panginoon. Mapagkakatiwalaan natin yung pangako ng Diyos. Nawa, bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo kasama sa mga taong sinungaling. Hindi na po tayo kasama doon sa puro pangako lang na hindi naman natin tinutupad. Dapat hindi po. Dapat marunong tayong tumupad sa mga sinasabi natin sa ating Panginoon. Mapagkatiwalaan natin ang Lord. Di po ba? Dapat ganoon din po tayo, mapagkakatiwalaan ng Diyos ang mga salita at pangako natin. Maging tapat din tayo sa Diyos sa bawat pangako na sinasabi natin sa ating mga prayers, pagkat palaging may
nakalaan ang Diyos sa lahat ng sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Paspasan po tayong lahat ng Lord. God bless us all po. Tayo po'y dadako na po sa iba nating prayer item.